Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages para sa inyo for the week. First message ninyo, we have epiphany. Cycles repeat until the lesson is learned. Ayan, so you will have siguro epiphany sa ngayon, enlightenment, no, na marireceive and you are going to realize sa ngayon, no, na talagang may mga sitwasyon sa buhay natin na maaaring pabalik-balik, no? This could be issues, no, nagmamanifest sa buhay natin as issues, maaaring difficult situations, mga ganun, pabalik-balik, paulit-ulit because it is parang karmic cycle na meron kayong kailangang matutunan from this situation, from this event sa buhay. At hanggat hindi ninyo to natututunan, hanggat hindi ninyo ito na-address ng tama, that is not going to, to leave you, kumbaga. Pabalik-balik yan hanggang sa dumating kayo sa point na madidiscover mo na or matututunan mo na kung ano ang dapat, no, na matutunan ninyo from that situation. Merong mga specific lessons na dapat ninyong matutunan, no? And maybe sa ngayon, maaaring ma-realize ninyo na yan. Kasi baka meron na namang sitwasyon na, alam mo yan, mapapansin ninyo na, teka lang, parang this happened to me already in the past. This happened to me maybe couple of years or siguro 5 years. Tapos, eto na naman, same thing, same story, 'di ba? Parang ganon. So, maaring eto, mga malilinawan ang isip ninyo sa ngayon and you need to face this squarely na, no? At maaari, no, na magkakaroon din kayo dito ng epiphany and you will get the enlightenment, no, that you need. So, we have temptation, alluring thoughts and actions. Ayan, so there may be temptations dito na po pwedeng dumating. So, susubukan kayo rito. No? This could be a test sa inyo kung papaano ninyo ito haharapin, papaano ninyo ito kontrolin, ima-manage, kumbaga. Kasi this could be a test kung gaano kayo katatag, gaano kayo katibay sa inyong commitment, gaano kayo ka-committed, no, sa pangako ninyo sa sarili ninyo na hindi nyo na to gagawin, hindi nyo na to iinumin, hindi nyo na kakainin. Depende sa kung ano mang klaseng temptation kasi ang dadating din, 'di ba? Kaya this could be a test kung gaano kayo ka-committed sa iyong pangako sa sarili mo. Okay? Information, pay attention to details. Okay? Lalo-lalo na siguro yung mga impormasyon na to is mahalagang mahalaga na yan ay marinig ninyo, malaman ninyo, matutunan ninyo because that could help your decision making, no, na maging maayos, na maging effective, no, yung mga gagawin ninyong desisyon. Pwede rin na ito yung mga impormasyon, no, na kailangan ninyong tandaan, kailangan ninyong malaman before you sign any document, before you sign any paperwork, no, yung mga ganun ba. So, what else? We have reciprocity, give help and receive help. Ayan. So, parang ano to, parang generosity energy. Diba? Na minsan, kayo yung tutulong, kayo yung magbibigay, kayo yung benefactor, at minsan naman, kayo naman yung tatanggap, diba? Ng tulong ng iba, kayo naman yung kailanganin ang tulong ng iba, yung gano'n. So, ngayon, a reminder ito para sa inyo. You know, na the more you, the more you give, the more you receive. Diba? At hindi po pwedeng one-sided lang tayo. Hindi po pwedeng
tanggap lang tayo ng tanggap. 'Di ba? Sometimes, may mga pagkakataon na kailangan din natin na magbigay, kailangan din naman natin na tumulong, you know? Hindi po pwedeng selfish, no? Kasi kung tayo ay selfish, tayo ay kabig lang ng kabig at hindi tayo marunong tumulong, hindi tayo marunong magbigay. So, yung blessings din na dadating sa inyo, parang tipid na tipid din, ano? Kaya, mas magandang, alam mo yon, yung balanse lang. Yung minsan, tayo naman yung magbukas palad at minsan tayo naman yung tatanggap. Minsan din, ano, may mga tao din um, na nahihiyang tumanggap or kung ano man siguro ang nararamdaman nila, ayaw nilang tumanggap. 'Di ba? May mga ganun eh. But you know what? Lalo-lalo na doon sa mga nagdadasal. Let's say for example, you are praying for something. 'Di ba? Naghihingi kayo ng tulong from the divine, nagpe-pray ka, humihingi ka ng kung anumang bagay. Tapos merong dadating na tao na merong tutulong sa iyo, no? Or merong mag-o-offer sa iyo ng kung ano man, pero hindi tinatanggap, you know? For whatever reason, no, hindi tinatanggap ang offer ng kung sino man. And but you know, when we are praying and we are asking, we need to give the opportunity for other people as well na bigyan din tayo or tulungan din tayo. Kasi you never know, baka yun na yung sagot ng universe sa iyo. 'Di ba? Kasi 'di ba, yung divine universe, nagbibigay siya ng tulong sa atin through channel. 'Di ba? Nagpapadala siya ng tao sa atin, sa buhay natin, along our path, no? At yun ang magdadala ng kanyang tulong. Yun ang magdadala ng sagot niya sa iyong mga dasal. Kaya sometimes, we also need to accept help from other people. We also need to receive, you know, the help or kung ano man ang assistance, no, na binibigay sa atin ng kung sino man. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Aquarius. We have blossoming abundance. Napakaganda nito. There is kasaganaan na dadating dito. And hindi lang yan kasaganaan sa pera. It could be in other areas, no? Meron ditong abundance, meron ditong prosperity that might come your way. You know, at patuloy na mag-grow kung ano man ang bagay na to, pera man yan, di ba? It will continue to grow. So, what else? We have the sun. Napakaganda. This is number 1, ano? So, this is new beginning energy as well. So, mayroon dito magsisimula. No? Meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. Maaaring ano din kayo dito, magsisimulang iba-iba, no? Pwedeng meron kayong sisimulang bagong trabaho, bagong career, maaaring magsisimula na kayong gawin ang mga hobby ninyo, maaari magsisimula na kayo ng bagong relationship or baka magsisimula kayo ng pamilya, meron din baby dito. So, po pwede, no, na magsisimula din kayong bumuo ng pamilya at meron na ngang babying paparating. Or it could be anything, no? Maybe you are starting a new endeavor or a new venture. So, good luck. We have contract. Ayan. So, ito yung kailangan ninyong tignan maigi. Pay attention to the details na nandito sa inyong kontratang pipirmahan. Whatever this agreement is, para sa anuman ito, basahin ninyong maigi before you sign that paperwork. Basahin ninyong maigi. Make sure na naiintindihan ninyo kung ano nilalaman ng dokumentong pinipirmahan ninyo. Okay? So, yung contract na to could be anything. Pwedeng sosyohan sa negosyo, pwedeng bilihan ng property, lease ng property, ng bahay, ng sasakyan, ng apartment, ng kung ano man, ano, pwede rin na marriage contract ito, no? Pwedeng merong magpapakasal sa iba sa inyo. So, what else? We have number 12, the temple path. This is a reminder then para sa inyo, Aquarius, na you don't have to worry about anything. You don't have to
stress yourself out, no? Sa mga bagay-bagay. Laging nandiyan dyan sa inyo, kasama mo, at nagbabantay sa'yo, ginagabayan ka, nililid ka towards the right path, no, ng inyong spirit team. Nandiyan dyan ang Panginoon, mga angels mo, spirit guides mo, ancestors, mga loved ones mo, na nagpasa na on the other side, nagpaparamdam sa iyo, nagpapahatid ng mensahe sa inyo na nandiyan dyan sila, no? Full force sila lagi para suportahan ka, gabayan ka, gwardyahan ka, protektahan ka, tulungan ka sa kung ano man ang inyong pangangailangan. Okay? So, what else? We have Knight of Wands. May travel na gagawin ng iba sa inyo rito. Pwedeng yung travel na yan. You are going to seize an opportunity. Maaring merong oportunidad na kakatok or kumakatok sa inyo sa ngayon. And you're going to take action towards that sa ngayon, ano? Kaya maaring ikaw ay magbabiyahe kasi maybe kailangan mo pang pumunta sa kung saan to get to this opportunity. Pwede rin na yung travel na to, pwedeng mamamasyal kayo, magta-travel kayo, pwedeng ganun din. So, we have Wheel of Fortune. Ang swerte-swerte ninyo, Aquarius. This is good fortune on your side. Babaling na sa inyo yung swerte. This is going to be positive changes coming your way. Magbabago na ang inyong sitwasyon for the better. Ito na yung pagsisimula ng swerte ninyo. Ito na yung simula ng pag-asenso ninyo. Ito na yung simula ng pag-alagwa ninyo sa buhay. So, this is really a beautiful energy. So magsisimula ng umikot, no, ang gulong ng buhay, gulong ng palad ninyo, at mapupunta na kayo sa masaya at maliwanag, maaliwalas na pamumuhay at masagana, yung ganon, no? So, magiging maganda na ang inyong sitwasyon. Hindi man ito mangyayari ng with a snap of a finger, instant, no, everything is going well. Hindi naman. But at least, it's going to start now. No, it's going to start to change. Makikita mo yung transition, unti-unti mangyayari, and you will end up very, very successful, very happy, kasi maaari din na mayroong mga fulfillment dito of your dreams, of your wishes, yung ganon. No, travel. No, travel is also imminent for some of you rito. So, what else? We have Queen of Pentacles. Ang swerte-swerte ninyo sa pera. No? Maswerte kayo sa pera. Kasi Queen of Pentacles is also abundance energy. Abundance and prosperity energy. Si Wheel of Fortune din, gano'n. No? Maaring meron ditong mga winnings na pwedeng dumating kasi nga maswerte kayo. We have abundance. We have the sun. No? So, those are blessings. No? Lalo-lalo na sa pera. Puro yung mga energies na yan ay merong mga kasamang abundance and prosperity energy. Kaya ang swerte-swerte ninyo sa pera. Maaaring merong mga financial blessings na dadating, cold cash na pwedeng dumating, opportunities, no, that will bring you abundance and prosperity. So, ang swerte ninyo. Mayroong mga lucrative offers na pwedeng dumating, whether that is in business or sa trabaho ninyo, meron dadating, no, na pagkakakitaan ninyo ng bonggang-bongga. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.